Just imagine guys, kung ikaw ay meron ka ng work experience sa Pilipinas bilang isang manager, bilang isang supervisor at gustong gusto mong gawin yon, pinaghirapan mong kunin yon, blood and sweat. Tapos bigla na lang sasabihin sa'yo kapag dating mo dito sa Canada, hindi mo magagawa yan dito sa Canada. Mag-cleaner ka, magkuskus ka ng banyo. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So another day, another reaction vlog tayo, no? So ngayon tayo ay nagkakape lang and gusto kong makipagkwentuhan sa inyo habang tayo ay nagkakape, no? So ang magiging discussion natin for today is yung mga possible na experience na pwede nyong kaharapin pagdating nyo dito sa Canada and kung ano rin yung mga paghahanda na pwede nyong gawin habang kayo ay nasa Pilipinas pa or kung saan mang country kayo manggagaling papunta dito sa Canada. Kasi guys, marami kong nakikita na ganito yung mga nagiging experience, no? Nasalungat guys doon sa naging experience namin. I do believe guys na talagang meron tayong sari-sariling karera dito sa Canada. And I am sharing this para naman meron kayong ibang makitang experience din na pwede nyo maging reference kung kayo nga ay pupunta dito sa Canada. Okay? Disclaimer lang guys, ito ay hindi para i-bash yung nag-post. This is a comparison doon sa naging buhay niya or doon sa experience niya compare naman doon sa naging experience namin. Para nga guys, marami kayong makitang sides or reference kung kayo man ay nagbabalak na pumunta dito sa Canada. Okay? Panoorin na natin guys. Ang daming gustong mag-Canada, pero ano ba talaga ang realidad ng buhay dito? Baka akala mo pagdating mo dito, magiging milyonarya ka na. Totoo yun, no, guys. There's no such thing na kapag karating mo dito sa Canada, yayaman ka agad. And siguro hindi lang sa Canada, kahit na saang country, it doesn't make sense, no? And kung meron man kayong alam na country na kapag punta nyo doon, yayaman agad tayo, i-comment down nyo naman para makapag-apply na. Agad, hindi ganun yun, kabayan. Alam mo yung mahirap dito sa Canada, lalo na kapag nag-uumpisa ka pala. Well, dito ang maarte, kailangan lunok ang pride. Dito nga, baliwala na kung honor student ka noon, o kung laude ka nung college, o kung ano mang natapos mo. Engineer, teacher, accountant, o nurse, o kung ay tampayan. Okay guys, so kalimutan mo daw lahat ng mga experience mo sa Pilipinas when it comes to pag-aaral or kahit na work experience. I totally respect kung yun yung experience ni ate, no? Pero para sa akin, I disagree. No? Based on our experience, yung mga experiences namin sa Pilipinas sa pag-aaral or kahit sa trabaho, yan po yung number one na nakatulong sa amin dito sa Canada para makaland kami nung trabaho na gusto namin at saka maging permanent resident kami dito sa Canada. Kaya nga guys, it boils down doon sa pagre-research nyo. Kasi kung kayo ay nag-research, halimbawa kayo ay nurse, no? Kung kayo ay nag-research bago kayo pumunta dito sa Canada, malalaman nyo na hindi kayo agad magiging nurse dito sa Canada. No? Kasi yung standards po ng pagiging nurse sa Pilipinas at saka yung pagiging nurse dito sa Canada totally magkaiba, no? So merong gap. Para maging nurse ka rin dito sa Canada, kailangan mo i-close yung gap. At yung gap na yon is yung pag-aaral at saka siguro pagpapa-certify bilang nurse dito sa Canada. So hindi agad mangyayari pero hindi imposible. Yung doon sa trabaho guys, no, na lagi nyo maririnig dito sa Canada, na pagdating nyo dito sa Canada, kunin nyo lahat, wag na kayo maarte. I-share ko sa inyo mamaya guys kung bakit hindi ganun yung naging strategy namin sa paghahanap ng trabaho. Kasi ako naniniwala ako na kung may experience kayo sa Pilipinas, may malaking impact yon. Balik tayo doon sa sinabi niya na kainin mo yung pride or yung ego mo, no? Guys, napakadaling sabihin yan, no? Pero ang hirap gawin. Sobrang hirap. Just imagine guys, kung ikaw ay meron ka ng work experience sa Pilipinas bilang isang manager, bilang isang supervisor at gustong gusto mong gawin yon, pinaghirapan mong kunin yon, blood and sweat. Tapos bigla na lang sasabihin sa'yo kapag dating mo dito sa Canada, hindi mo magagawa yan dito sa Canada. Mag-cleaner ka, magkuskus ka ng banyo. Again, I have nothing against doon sa mga trabaho na ganyan. Marangal na trabaho po yan. Pero ang tanong, kung kayo ay merong ganong tinapos, kayo ay IT, kayo ay engineer, mas gugustuhin mo ba na
na magkuskus ng kubeta kaysa doon sa profession na mahal mo na ginagawa mo? Di ba hindi? Kaya naman siyang gawin guys, kaya kailangan talaga paghandaan. Punta tayo doon sa paghahanda. Based on our research and based on our work experiences, nung bago pa lang kami pumunta dito sa Canada, nalaman ko na yung work experience ko papalag dito sa Canada. Meaning, hindi ko na kailangan magpa-certify, hindi ko kailangan mag-aral. So, makukuha ko agad yung trabaho ko. And hindi po yan pare-pareho sa mga provinces dito sa Canada. We have 10 provinces, so kailangan yung mag-research talaga. At ibanggan nyo yung work experience na meron kayo para hindi kayo mahirapan na maghanap ng trabaho based on your work experience. So kami, kahit na alam ko na makakakuha agad ako ng trabaho, hindi ako nagpakampante guys. So, naghanda pa rin kami. So, ano yung paghahanda na sinasabi ko? We are family of 5. Based on our research, nag-estimate kami guys na magiging cost of living namin dito sa Canada. At yung cost of living na yon, minultiply namin by 6. Bakit 6? 6 months yon guys. Ang ibig sabihin, meron kaming 6 months worth of cost of living na pwede namin magamit dito habang namimili kami ng trabaho na gusto namin. So kahit na wala pa kaming trabaho dito sa Canada, hindi kami mangangarag na maghanap agad ng kung ano-anong trabaho. Malaki po kasi ang epekto niyan sa work experience nyo. Para po kasi sa akin, in-apply ko lang kung ano yung natutunan ko sa Pilipinas. Halimbawa guys, kayo ay nagtapos ng IT and then after that, kumuha ka na lang ng kahit anong trabaho na hindi related sa IT. Tumagal ka doon ng 1 hanggang 2 taon. Ngayon, naisipan mo nang mag-apply bilang isang IT professional. Alam nyo guys na napakahirap nun. No? Kasi meron ka ng 2 taon na gap na work experience na hindi mo magagamit doon sa ina-applyan mo. Kasi nga hindi siya related And on a business perspective, mahirap ka rin i-hire. Paano kapag kakatiwalaan ng isang kumpanya kung nag-a-apply ka sa isang very specific na trabaho, which is halimbawa nga is pagiging programmer, pero ang naging work experience mo is nasa food or naging chef ka or something. So, paano mo ngayon i-apply yun? It goes the same way or yung thinking namin nung nandito kami sa Canada or nung pagpunta namin. Kaya, tinarget namin na ang gusto naming maging unang trabaho related pa rin doon sa trabaho na ginagawa namin sa Pilipinas. Talagang magkakatalo yan guys kung paano nyo pinagandaan yung pagpunta nyo dito sa Canada. Para sa akin po, hindi kailangan kalimutan or hindi dapat kalimutan kung ano yung naging experiences mo doon sa country na panggagalingan mo pagpunta mo dito sa Canada. Kailangan mo lang paghandaan. Wala din kung anong meron ka sa Pinas. Dito, pantay-pantay lahat. Totoo din Totoo talaga naman yung yun. mga naririnig nyo, lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang dito. Nagalinis ng banyo, janitor, cleaner sa hotel. Totoo din na halos patay mo na yung sarili mo sa kakatrabaho. Kapag nag-uumpisa ka nga dito, baliwala din kung anong posisyon mo ang iniwanan mo sa Pinas. Keso manager ka na malaking kumpanya, manager ng bangko, o kahit ano pa yan. Kapag nag-uumpisa ka pa lang dito at minimum So yung last part, 'di ba? It's kind of the same thing na talagang para sa kanya kalimutan mo kung ano man yung meron ka kung magagaling ka sa Pilipinas or kahit na saang country. Para sa akin nga, hindi ganun ang naging lagay. At ang sabi pa niya doon is kapag nagsisimula ka talaga dito, ganun yung mga magiging trabaho mo. And I disagree again, no? Kasi nga po, based on our experience, hindi po 'yon ang mga unang naging trabaho namin dito. Siguro guys, gusto ko lang talagang mabasag yung norm or yung lagi natin nakikita sa social media na kapag nagpunta ka dito sa Canada, magiging cleaner ka, minimum wage ka. Yan yung gusto kong i-share sa inyo na hindi po laging ganyan. Kasi guys, kung titignan nyo yung comment section nung post na to, ang dami guys na nag-agree. So maraming ganun ang naging path. So kung iisipin natin, bakit? Marami tayong nakikita na ito yung naging journey. Again, naniniwala naman ako na magkakaiba talaga tayo na magiging pathway dito sa Canada. Pero siguro, nakikita ko rin na dahil nga ganun yung nakikita nila, ganun na agad yung napaprocess nila na mindset, na pagpunta ko dito sa Canada, ganun din ako. Nung nagsisimula pa lang din ako na mag-research kung paano pumunta dito sa Canada, ganito rin yung mga nakita ko Kaya ang thinking ko din noon guys, ganito pala yung magiging work ko. So ganito, ganyan. Pero habang lumalalim ako sa pagre-research at hindi ko tinigilan, marami din akong nakikita na hindi naman pala ganun ang naging experience. And ngayon guys na halos 4 years na kami dito sa Canada,
nakukumpara ko yung mga na-research ko sa dati and based on the actual experience that I have right now. Masasabi ko guys na hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo, no? Yun ay hindi totoo in a way na based doon sa nangyari sa akin. Totoo kasi yun yung nangyari sa kanila, no? So yung mga nakikita natin sa social media, gawin nyo lang reference guys. Hindi po ang ibig sabihin yan na talaga yung mangyayari sa inyo. Tsaka guys, kung titignan nyo yung comment section nitong video na to, marami guys ang nangangarap na pumunta dito sa Canada. And just imagine, ganito agad yung magiging mindset nila na ganito lang yung pwede nilang ma-achieve pagpunta nila dito sa Canada. Again, hindi ko minamaliit yung mga ganitong profession. Ayaw ba natin na iangat yung standards ng mga pumupunta dito sa Canada, na we are sharing this na kung merong mang IT na nasa Pilipinas at gustong magpunta dito sa Canada, merong ibang reference. Magkakaroon siya ng thinking na, okay, pwede ko palang ituloy kung ano yung trabaho na meron ako sa Pilipinas dito sa Canada. Kasi guys, aminin natin sa hindi. Gusto mo ba na magkuskus ng kubeta? Ayaw ba natin na makita yung mga kababayan natin na nagiging engineer dito, nagiging nurse dito, hindi lang nagkukuskus ng kubeta? Kung ako kuya nyo, no? Hindi ko kayo ipupush dito sa Canada kung kayo ay professional sa Pilipinas. Meron kayong magandang trabaho doon, like engineer, nurse kayo doon, hindi ko kayo ipupush dito na pumunta para magkuskus ng kubeta or maging cleaner. Siguro ang last thought ko na lang is, wag nating madaliin, no? Ang buhay Canada ay maganda, pero pag minadali mo at hindi mo pinaghandaan, baka magdusa ka pagdating mo dito. Kasi hindi madaling tanggapin sa sarili kung ikaw ay talagang professional tas ganito yung magiging trabaho mo. Marami ka pang pwedeng gawin. The fact na meron kang mga ganyang experiences, gamitin mo yan pagdating mo dito sa Canada. Hindi man agad, hindi man madali, pero at least close to what you have. Yung mga nakikita natin dito sa social media, maging curious tayo guys. Magtanong tayo. Huwag tayong basta maniwala lang. Be curious, ask questions, at makipag-engage tayo dun sa mga talagang pwedeng makatulong sa atin, no? Lalong-lalo na kung sensitive yung ating case, lumapit kayo hindi sa influencer guys, lumapit kayo dun sa mga talagang immigration consultant or sa mga lawyers, no? Hindi po ako nagpo-promote dito guys. Ang sa akin lang is, ang pagpunta dito sa Canada hindi biro. Pwedeng mabago ang buhay mo in a good way or in a bad way. Depende lang talaga guys kung paano mo paghahandaan. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.